Okay, pakinggan na natin si Banat Bay. Si Kiko Barsaga, alam naman po natin. Yan o ay very nakakatawa dahil sa kanyang meow-meow. Pero gayong... Nung araw kasi mga lods, ang tawag namin diyan kay Kiko Barsaga ay troll. Ngayon kasi ang tawag na ng Gen Z sa kanya at saka yung mga kabataan ngayon na hindi pa botante is isang rage baiter. Pero kami nung araw tawag namin dyan troll. Pero same effect lang yun eh. May kasabihan kami nung araw, do not feed the troll. Kasi pag finid mo yung troll, panalo siya. Or pag pinansin mo siya, panalo siya. Kasi nga ngayon, importante yung attention eh, lalong-lalo na sa social media. Ang currency kasi dito sa social media, hindi naman kasi pera eh. Or hindi lang basta clout eh. Ang pinaka nagpapanalo sa dito sa social media is the attention. Okay, so pag nakuha mo yung attention ng tao, di easy na lang sa'yo yung kahit anong bagay. Kasi dito sa social media, lagi naman dalawang bahagi yan. May matutuwa, may magagalit. Siyempre, mas gusto mo maraming matutuwa. Ngayon kasi, yung mga DDS, parang nagko-converge sila kay Kiko Barsaga. Kasi nga, maingay, makulit, tsaka bata. Problema kasi ng DDS fanbase ngayon, puro matatanda na sila. Literal na hindi na nila kayang kumuha ng mga bagong yung kabataan hindi na nila makuha. So ang ginagawa nila na eto si Kiko Barsaga, very appealing sa masa, sa kabataan, ayan, pinaprop up na nila or ina-amplify na nila yung pagkatao niya. Miski totoo lang, si Kiko Barsaga is produkto ng nepotism. Huwag nating kalimutan yan. Kagaya lang, ang iba lang sa kanila ni Sandro Marcos, mas behave si Sandro. Pero at hindi siya isang troll. At saka kasi mas may... Pero same banana lang yan eh. Kagaya nila Kitty Duterte, nila Pulong, ganun din yan. Hailing from a political dynasty na ina-amplify nila yung messaging niya na galing siya dun sa current administration. Kasi nga, you go against the grain eh. Lahat naman tayo ayaw sa corruption eh, di ba? So si Kiko Barsaga lang yung mas appealing ngayon sa kabataan. Pero again, I'm telling you guys, do not feed the troll and do not compare him to Vico Sotto na napakatino at saka hindi corrupt. Tuloy. Paman, pag ito nagsalita ng seryoso, napakatalino nitong batang to. Napaka-logical nitong batang to. Alam mo kasi, Banat Bay, mababa kasi yung yung threshold nyo ng talino. Okay, bibigay ko sa inyo yung credentials ni Kiko Barsaga ha. Isa siyang college dropout, okay? Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang pag-aaral ay napaka-importante, lalong-lalo na kung gagawa ka ng batas. Tingnan nyo na lang yung mga hindi nakapagtapos sa Senado, tsaka sa mga Kongreso. Di ba mga school bukol sila doon? Eto, bigyan ko kayo ng dalawa. Si Lito Lapid, hindi nakapagtapos yon. Anong ginagawa nun doon sa Senado? Nangangamote. Miski yung, I think criminology yung natapos ni Robin Padilla, kaso kita mo school bukol pa din kasi hindi naman nila pinapractice yung kanilang ginagawa, di ba? Ang point dito, importante ang edukasyon pagdating sa national level ng politics. In fact, isa sa mga fundamental laws natin sa constitution natin requires us na lagyan ng malaking budget ang edukasyon. It is that important. Pero itong si Barsaga, with all the resources, di man lang nakapagtapos ng college. That is a serious red flag kung talino at talino ang pag-uusapan natin. Nico David, hindi naman basihan ng college ang college degree pagka sa talino mo. Hindi rin ha. That is one way of objectively saying that someone has the intellectual capacity to at least study for 4 years. Kahit yung undergraduate degree mo lang, okay na eh. Kasi at least alam namin doon na kaya mong sumabay sa agos ng edukasyon. May pakialam ka talaga doon sa inaaral mo na i-apply mo sa susunod na yugto ng buhay mo. And knowing Banat Bay, hindi rin naman magigets yung importansya ng edukasyon. Drop out din yan eh. Quite literally, drop out lang din yan. Kaya siguro, manghang-mangha siya kay Kiko Barsaga kasi ang galing mag-English eh. Diba? Ang galing mag-English, napaka-articulate na bata. Nakikita ko, yes, he is articulate. Pero there is a difference between articulation and actually being intelligent. There's a big difference dyan. Logical, paano na maging logical yun? Alam mo, he is one
one complaint away from getting removed in Congress. Kung hindi lang siya Barsaga, baka matanggal na yan sa Kongreso kasi may mga ethics complaint na sila eh. And depending on how the leadership goes, pwedeng matanggal yan. Okay, tuloy natin. Sige. At higit sa lahat to ay may paninindigan ito, matapang, may bayago ito. Hindi katulad nung iba, pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na... Ops. Malamang si Vico Soto yan. Again, this is what I'm telling you guys. This is the propaganda right now. Compare Vico versus Kiko. It's not even close. It's not even close, boy. Dili, malapit, dili. Hindi niya lang papangalanan kasi mababa siya like before. Oh. Sige, pero gets na namin yan. Huwag mong i-compare. Alam niyo ba si Vico Soto is a college graduate? Kaya siya magaling sa governance because he is a college graduate. Hulaan niya kung ano yung graduate degree niya. Ay college degree niya, undergrad niya, political science. So alam niya yung basic ng gobyerno. That's why he knows the in and outs of the government, 'di ba? Bago siya sumalang sa gobyerno, nag-aral muna siya. Hindi niya lang ginamit yung pagkasoto niya, bagkus ginamit niya yung resources ng artista niyang magulang para mag-aral siya, and yung soto, of course, naging plataforma 'yon para umangat siya. Pero ginawa pa rin niya yung due diligence niya na pag-aaral. And nga now, sa 2028, kung hindi man siya makakatakbo bilang presidente, anong gusto niya? Gusto niya ulit mag-masters. Bakit? Kasi mas may pinag-aralan ka, mas maiintindihan mo yung teknikalidad ng paggogobyerno. Di ba? Di lang yan puro papogi at meow-meow. Alam niyo kung sino naiisip ko kay Kiko Barsaga? Para siyang new meta ng traditional politician. 'Di ba yung traditional politician, para pansinin mo 'yan, magaling magpatawa, magaling magsayaw-sayaw, meron silang ginagawang kakaiba para mapakinggan, ma-highlight sila, 'di ba? Halimbawa, si Duterte, 'di ba? Ano yung meta nung kay Duterte noon? 'Di ba? Ano siya, brash, 'di ba? Yun siya eh. Si Kiko Barsaga, ganun din halos. Kaso nga lang talaga, mas appealing sa bata. Kasi, modern technology yung ginagamit niya, yung meme culture, yung sandata niya. Pero it's the same idea. The same principle applies. Alam mo, titignan nyo kasi yung totoong matino sa nagpapapansin lang. Ang layo. Tuloy natin. Nung una, anti-corruption. Yung pala, anti-diskaya lang. Oh, di ba? Si Vico Soto yan. Kunyari pa, kasi nga gusto nilang gawin si Vico Soto is to name names, yung mga name ni Kiko Barsaga. Pero let's himay-himayin natin yung mga public pronouncement ni Vico Soto. Just nung nagsalita siya sa Kongreso, anong sinabi niya? Dito sa room na to, alam natin na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH employee at kung sino man or guilty na contractor. The point there is that everyone knows that there are senators, congressmen, people involved there. Kaso it's very difficult to name names. Diba? Why? Kasi pag nag-name names ka na, pwede kang mademanda doon. At saka wala siyang personal knowledge. Hindi naman siya parang kayo, diba? Ikaw, Banat Bay, ilan na nagdemanda sa'yo na mga tao for accusing them? Si Sas, ilan na yung nagdemanda sa kanya for accusing them? Kasi even though you hate a person, they still have rights that you have to respect. Whether you like the person or not, hindi na disqualify sila doon sa rights nila, 'di ba? So ano ang pinakamagandang gawin? Kung magbibintang ka, make sure na meron kang ebidensya, 'di ba? And ano bang personal knowledge ni Vico Soto sa national politics? Sa LGU siya. Kung meron dyan, may personal knowledge si Kiko Barsaga. And sa isa sa mga interview niya, I remember this fondly, sabi niya ganon, may personal knowledge ako pero tsaka ako nasasabihin. Ba't niya hinohold? Ba't niya wini-withheld? Diba takot din kasi. Pero, of course, makikisabay siya dun sa agos ng tao kasi, siyempre, nagbibintang na lahat eh.
Wala nang magagawa si Romualdez, si Saldico doon, kundi tanggapin yun. Who are they going to sue? Are they going to sue the whole Filipino people for blaming them? Of course not. So what can you do if ikaw ay isang politiko na gusto magpapansin? Eh di sa babay ka sa agos ng tao. Tuloy. Nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera. Alam mo, kahit... wala pa naman binibigay na ebidensya ang Diskaya except for the fact that they gave testimony. Uulit-ulitin ko yan. Madaling magbintang. Mapakadaling magbintang. Tingnan nyo, kayong mga DDS, bintang kayo ng bintang. Ilan na demandang nakukuha nyo? O baka may bago kang demanda, palakpakan, di ba? Point here, is it easy to blame? The blame game is so easy, pero mahirap magpatunay. What if pagbintangan ni Vico Soto si Romualdez, tapos balikan siya ni Romualdez? Anong gagawin niya? O wala naman siyang personal knowledge. Hindi, nakikisabay lang ako sa Agos. What if balikan si Kiko Barsaga ni Romualdez, tapos wala siyang ebidensyang mailabas? Anong gagawin natin? Yari, di ba? Tuloy. Ako na-frustrate. Na-frustrate kasi idol ko yun. Gustong-gusto ko yung mayor na yun. Pero hindi ko na napapangalanan. Ulo. Ayaw pangalanan pero hinint mo naman. May jurisprudence dun na if given enough hints or at least alam nyo yung hindi niya pinangalanan, basta I forgot which case was it it's almost synonymous doon sa doon sa sa aspeto ng identifiability sa pertaining to libel laws. So alam mo yun, this is something that as a influencer and as a content creator, as someone who publishes every day, kailangan alam mo yun. Wala kang choice. Pero siya hindi banat lang ng banat Iba kasi kung yung banat mo may laman. Iba lang naman yung bato ka lang ng bato, di ba? Anyway, tuloy natin. Hindi, totoo. Gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis ng mayor na yun. Napakatino daw yan sa kanilang syudad. Gayong paman, itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto ang mga Diskaya. Wala naman akong Hindi naman Diskaya lang yung linalaban niya dun yung buong bureaucracy ng katiwalian. Di ba? Hindi lang naman yun. Have you... Kasi ang ginagawa ni ni Banat Bay dito, sinisimplify niya to the Diskayas lang yung problema ni Vico. Ano yan strawman yan tawag dyan Dapat tignan mo yung buong laban ni Vico. And stop comparing him to Kiko Barsaga. It's not even close. Pucha. Hindi malapit, boy. Wag mong ipilit, 'di ba? Hindi kahit kailan yung black propaganda nyo kay Vico, it's not gonna work. Siguro sa mga DDS siguro natanga talaga na feeling nila relevant pa yung sinasabi ni Banat Bay. Talagang bababa nila lahat ng yung utak, wala na talagang tanggap na lang ng tanggap, 'di ba? Pero watch Vico Soto, Diyos ko po, ang dami-dami niyang interview. Habang tumatae ka, pakinggan mo parang kasi the guy is really intelligent. Yun talaga matalino. Literally. Kasi ako mismo natututo ako sa kanya yung mga sinasabi niya. Tuloy. Problema doon, okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay Diskaya. Okay, so gets nyo na, 'di ba? Gets nyo na yung banat ni Banat Bay. Support yan mga lods. Huwag nyo masyadong bigyan ng weight kasi ang importante dito kung magbibintang tayo, make sure na meron tayong ebidensya. Hindi pwedeng wala. At saka, sige ko Barsaga, this is, troll lang yan. Okay? Rage baiter lang yan. Nothing more, nothing less. Ilan na nasulat ni Barsaga na naging batas na. Kahit isa, di ba? Wala. Or co-author, medyo marami. Pero kung talagang para sa Pilipino siya and he wants to change the system, the first law that he should write is an anti-dynasty law. Yun yung ilabi niya, hindi yung maingay lang siya doon at hinaharas niya yung ibang congressman doon for the clicks and like. Parang typical DDS Yun lang naman po yung sa akin for today, Gegeman.